Ang concentration, kasi ganito eh. Ang ear, focus siya, parehong pag-alis ha, ear set tsaka ear. Yung ear, ang focus niya, yung aalis ka, nang binibigyan mo ng emphasis, yung pupuntahan mo. Ang earse naman, ang binibigyan mo ng emphasis, yung pinanggalingan mo. Kaya pagka sinabing, umalis ka nga dito, earse yun. Yung umalis ka, pumunta ka doon, ear lang yon. Kaya nga diba yung mga sentences natin ng mga nakaraan, Joe Boy a la Iglesia, Joe Boy, yung mga pupuntahan ng focus natin eh. Diba? Pero ang earse, mas ang binibigyan ng focus, yung pinanggalingan mo. Umalis ka ng bahay ng maaga, ha? Umalis ka dito. Yan, earse yun. Okay. Thank you po. Sige. Tapusin muna natin to guys ha, para hindi tayo kapusin ng oras. Future perfect. Ano naman ang future perfect? Iba rin ang ano nito, iba rin ang trip nito. 'Di ba? Ang past perfect, dalawang action, na yung unang action ay nakumpleto na upon the occurrence of the second action or bago pa mangyari yung second action. Ang future perfect naman, paano naman yun? Future nga. 'Di ba? Future nga, paano yun? Natapos na yung action? Future pa nga eh. Gagawin pa. 'Di ba? So, ang sentido lang naman nito guys, para maintindihan natin, you will imagine an action na nakumpleto na sa future setting. Future perfect yon. Bawa, ano ba ginagawa mo bukas ng alas 12? Ay, nakakain na ako nun. Wait lang Halimbawa, how do you see yourself 5 years from now? 5 years from now, na-promote na ako nun. Ang iniisip mo, hindi yung sentido ng future action na mangyayari pa lang, kundi future action na dun sa particular na time na yon, nangyari na siya. Tapos na siya. 'Di ba? Anong oras ba tayo aalis ng bahay para manood ng concert? Alas 9. Alas 9, pagdating natin doon, tapos na yon. So you're imagining a future action na sa pananaw na tapos na siya, nangyari na siya that particular time in the future. Hindi mangyayari pa lang nandun ka sa perception na tapos na siya dun sa oras na yon. No? Babalikan kita bukas nagpatahi ng damit. Balik lang ako bukas anong oras? Alas 8. Ay, wag alas 8. Marami pa akong ginagawa nun. Anong oras na lang? Alas 12. Yan, tama-tama. Alas 12, tapos ko na yon. So, nandun ka sa perception na by that time, nagawa mo na, natapos mo na. Asa ko sa kanina na yung ani. Nagets ba natin yun, guys? O you have any clarification? Di ba may gano'n namang no? Parang sige. Parang na-predict mo na sa mga oras na yon, yun yung possible na mangyayari. Oo, you can put it that way. No, basta lang walang disgrasyang mangyayari, di ba? Nako, malapit na ikang graduate yung pinapaaral ni Madam Carla. No? Ay, tamang-tama. Ganong buwan, nakagraduate na yung kapatid ko noon, makakapag-ipon na ako. So, sa ganong pananaw. Yung parang nape-predict mo siya, or that's most probably what's gonna happen. No? Basta walang mangyayari kakaiba, yun ang mangyayari. Oo, ina-assume mo na natapos na by that time in the future. Di ba, no? Balikan ko yan, balikan ko yan ng gantong oras, sige, tama-tama. Natapos ko na yon ng ganong oras. Na-repair ko na yung pinapa-repair mo. Ayun. Bukas ng hapon, nakasampay na ng labahin si Madam Agnes. Lalo na yung mga bagay na lagi mo namang ginagawa, di ba? Bawa, ang schedule mo sa trabaho, 10 p.m. to 7. Di ba?
Anong ginagawa mo ng 7:30? Tapos na ako magtrabaho noon. Yun naman ang normal kasi, yun ang usual eh. No? So aside from being able to predict it, aside from being able to plan the action, maaari din na dahil kasi yun naman ang lagi nangyayari. No? Yun naman lagi nangyayari, mga bandang alas 5, avail na kami noon, ubus na yung calls noon. Yun. Sa mga ganong sentido siya. Gets ba natin yun, guys? So do you have any clarification? Yan. So yun ang gamit ng future perfect. Kasi sa pagsasalita natin, may mga ganun naman talaga. Di ba, no? Anong oras ba ika dadating yung pila-deliver mo? Ano ika alauna ng hapon. Alauna tapos ng mananghalian, no? Diba? Gutom na tayo noon. Diba? It's something like that, no? Yung most probable na mangyayari. Ngayon guys, to conjugate the action into that sense, kagaya niyan, I will have finished the task by 2 p.m. tomorrow. Imbis na I have finished, magiging siyang I will have finished. No? Will ang gagamitin natin guys ha. I will have finished. I will have prepared the dinner by 6. I will have graduated that time. I will have slept. Ngayon, ano pa din, past participle pa rin yung verb natin ha. Kasi ano pa rin naman ito perfect tense pa rin ito So yung verb na gagamitin natin, haber, at saka yung naka-past participle. Lagi naka-past participle. No? Ang problema lang dyan, ang concern lang natin dyan, yung haber, kailangan mo i-conjugate sa future. No? Naalala ba natin guys, pag magko-conjugate tayo ng mga verb sa will form sa future? Sino nakakatanda? Ado, ito. Yung mag-a-add lang ng maestro. Okay. Magre-remove ng ending. Okay, so hindi kayo magre-remove ng ending, dadagdagan lang natin ng as kagaya nung ablare, ablaras, ablara. Yun. Kaya lang guys, etong aber kasi ay siya, irregular. Irregular yung aber. Kaya ang conjugation ng aber magiging ganito. Abre, parang yung venir, di ba? Pendre, pendras, tendre, tendras. Ang aber irregular. So, ganyan ang conjugation niya. No? Yo abre terminado. I will have finished the task by 2 p.m. tomorrow. Yo abre terminado la tarea mañana alas 2. No? Umalis ng pumunta ng probinsya. By tomorrow, mga 5, nakarating na kami nun. Mañana, alas 5, nosotros habremos llegado a la destinación. Yan. So, yan ang conjugation ng haber. I will have arrived there by this time tomorrow. Yo habré llegado allí este tiempo mañana. I will have completed the task by the 3rd week of October. Yo o nosotros habremos completado la tarea para la tercera semana de Octubre. Yan. So, let's have one last activity. Siguro tarea na lang ito, no? O sige, may oras pa naman. Bigay kayo guys ng isang example ng bagay na na-accomplish nyo na or nagagawa nyo na next year. When we say next year, buong next year hanggang December by 2023, Madam Maria Luz. Sa amin po yung maestro, kung tama po. By next year, we will have finished our Spanish class. Para el próximo año, habremos terminado nuestra clase de español. Okay, tama. Ano pa?
Yo habré comprado. I will have bought. Nakabili na ako ng ganito next year, by next year. Haro. Sige. Sige, other examples pa po? Some things that you think you will have accomplished. You will have accomplished, finished by next year. Basta yung haber, abre, tapos past participle din. Abre terminado, abre ganado, abre comprado, abre trabajado, abre estudiado, abre aprendido, abre comenzado. Abay, ganitong time next year, nakapag-start na ako ng business, no? Something like that. Oh, sige, Jasper. Hindi ko po alam kung tama. By next year, I already bought a motorcycle. El próximo año, yo habré comprado el motocicleta. Okay. Sige. Okay naman. Tama naman. Sige, si Maruka. Ay, maestro, yo hace pagada me tierra. Abre pagado. La tierra. Pagado. Sige. Basta ado-ido lang unless irregular. Sige, Madam Lorna. Ayun lang po. Yo abre comprado nuevo la computadora. Ha? Okay. Iba yung computer? Nueva computadora. Wala na pong la. Nueva Wala na po. computadora. Yun po. Sige. Lalagyan nyo lang guys ng la or el. Pagka yung English sentence nyo, merong da. Noted po. Okay, sige. Senyor Ramir. Sí, maestro, gracias. El próximo año habré aplicado un nuevo trabajo como agente de bilingüe. Okay, bien. Madam Lovely. Habré comprado mi propio coche el año que viene. Okay, bien. Sino pa? Nosotros habremos tenido or habremos ahorrado mucho dinero el próximo año. Yon. May verb dapat after ng habremos, Senyor Raven. O, sige. I guess hanggang dyan muna, guys. Gracias. I-review kayo, guys, ha. Sa weekend kasi Monday ang ating level 4 na. Pero yung level 4 examen na, Tuesday, level 5 na tayo. Diba? So, tingnan din natin guys over the weekend. Maestro, wala kang pointers ng exam? Hindi ba natin naipakita yung examen? Mapakita niyo pa lang. Wala pa po, maestro. At saka Wala yung pa. maestro, PowerPoint ng conditional. Sige. Filing pa. Saka maestro pala formula pang Sige.